tayo po ay magsisimula na at magpe-pray na po tayo. Sige po, tayo po ay yumuko at mag-focus na po tayo sa Panginoon. Okay, Lord, salamat na muli, Panginoon, sa umagang ito. And Lord, thank you, Lord, dahil ligtas niyo kami, Panginoon, na pinapunta po ngayon sa church, Lord God. And Lord, sa gawain na to, Panginoon, O God, dinadalain ko, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu ang dumalo sa bawat isa, Panginoon, O God. Sa lahat, Panginoon, ang gagamitin niyo, Panginoon, O God, sa harapan na to, Panginoon, kayo po ang manguna, Panginoon, O God. And Lord, dinadalain po namin, Panginoon, O God, na Lord, ito pong ang linggong to, Lord God, na kayo po ang matataas, Panginoon, O God. Salamat po, Panginoon. And Lord, dinadalangin din po namin, Panginoon, O God, yung mga bakanting upuan na yan, Lord God. We declare, Panginoon, O God, na mapupuno yan, Panginoon, O God. Kaya Lord, salamat po, Panginoon, O God. At kayo na po ang matataas, Panginoon, O God. Okay. In Jesus' name, amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Simulan po natin ang umagang ito sa isang malakas na hallelujah habang tayo'y pumapalakpak para sa Panginoon. Hallelujah! Yes, Lord. Ngayong umaga, ikaw ay aming pupurihin at sasambahin dahil ang worship, Panginoon, ay para lamang sa iyo. Everything is all about you, O Jesus. Yes, Lord.
all about you, Jesus. Yes, Lord. This morning, we will continue to worship and praise you, O God. Hallelujah. Because you deserve all the glory and praises. You alone, O God. You are the peace that calms my heart, my help in time of need. You are the hope that leads me on and brings me to my
ways. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I need you, honor you. Breathe my young to breathe, my life an offering. Take me higher,
Patuloy na sinasamba ka namin at itinataas ka namin sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, O Diyos. In Jesus' name, O God. Bigyan po natin ang pinakamalakas na palakpakan ng ating Diyos na buhay. Habang tayo po ay pumapalakpak at may saya at galak sa ating mga puso, tayo po ay magbatian sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. One more time. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. For the last time. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all Good morning po. So, i-welcome po natin yung first timer po ngayon. Pwede pong siyang tumayo. Si Jam Balatbat po. Palakpakan po natin. Si Jam Balatbat. Dito sa likod. Okay, ang second timer po natin, si Dayan De La Cruz and Mike De La Cruz po. Sige po tayo po tayo. Ayun, so palapakan po din natin yung mga nag-invite. Si Mary Grace Salaysay and Ate Ana Sexy. Ayun po, pakisabi nga po sa katabi, anong oras po ang Sunday service po natin? Alas 9 po. Anong oras po kayo dumating? Ayun po. Sige po. Sabihin po natin, mahal po natin ang Panginoon. Sabihin po sa ating sarili, mahal ko ang Panginoon. Tapos, banggitin niyo po yung pangalan niyo. Andros. Banggitin niyo po yung pangalan niyo. Andros. Alas 9 ang Sunday service. Okay. Gabawi ako sa next Sunday. Sige mo, malakpakan po natin ang Panginoon. Okay, tinatawagan po natin ang lumuluhod na po sa panalangin para lang po akong magkaasawa. Si Pastor Arvin Umali. Sige mo, malakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Pastor. Magandang umaga po sa ating po lahat. Kamayin mo naman yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, kaya ako natutuwa lagi nga nandito. We never miss the church service. Yan sana yung target natin. Okay, tayo po ngayon ay makikinig na po ng ating pong salita ng Diyos na ibibigay sa atin ngayon ng Panginoon. Last Sunday, nasa kamay nyo na dito po last Sunday. Yeah, palakpakan nyo po, mga sarili nyo po. Okay, tayo po ay nagbigay ng ilang mga panuntunan sa ministry po natin, sa church. Pag sinabi pala nating discipleship, ito po ay nangangahulugan na isang ministry po natin talaga na dapat huwag malimutan
sa ating pong simbahan. Kaya po nagkaroon po ng Christian churches because of the believers in Christ. Kaya nung panahon po ng Bagong Tipan, nung dumami po ang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, hindi na mapigilan yung multiplication na mga nako-convert sa Christianity, sa pananampalataya. So nung panahon na yun, marami na born again. Marami na po mga nakakilala sa Panginoon. So habang sila po ay nagpipreach ng gospel, nagdi-disciple, dumadami po yung mga dating masasamang tao na nagbago, dumadami po yung mga dating magnanakaw, pero hindi na nagnakaw, nakakilala sa Panginoon. No? Ang ilan po sa kanila ay dati mga murderer po sila, pumapatay ng tao. Si Paul, no? Ang trabaho ni Apostol Pablo kasi dati, nung hindi pa siya nakakakilala sa Panginoon, siya po ay taga-espiya. Taga-sumbong po siya sa mga gobernador ng Romano, mga government officials. Sabihin, may bago doon nagpe-fellowship, puntahan nyo po. Kinakaladkad po ni Pablo yung mga born again nung araw. At pinapakulong. Kung hindi ipapakulong, pinapapatay po sila, binibigte. At yung iba po, dumating yung isang leader na mga pinakamalupit na si Emperor Nero. Ginagawa lahat ng mga Christian noong araw, dinadala sa arena at pinapakain sa gutom na layon. At tapos yung iba sinusunog ng buhay. So, because of different persecution, hindi po natakot ang mga mananampalataya sa pagpapatuloy ng ibinigay na Great Commission ng Panginoon sa kanila. Napakatindi ng apoy ng paglilingkod ng mga mananampalataya noong araw. Sipin mo yung pamilya mo, ipapakain sa leon. At sasabihin mo, pag hindi ka tumigil, nakaka-fellowship, pagdalo sa church, pag-aaral ng salita ng Diyos, huhulihin ka namin. Kaya po, may mga bansa hanggang ngayon, ganyan ang ginagawa sa mga Christian, sa mga pastor. May mga pastor po sa ilang parte ng Africa, ilan-ilan na lang naman po yun. Talagang sinusunog yung simbahan, kinukulong yung mga member, tapos susunugin ang buhay yung mga nasa loob ng Kaya ang mga maraming Afrikano ayaw na dumalo doon sa church because of a great persecution. Pero alam niyo po, kahit po ganon ang nangyari, hindi po nawalan ng loob, hindi po nadismaya, hindi po sila umatras, hindi po sila nag-back out sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, sa panahon na ito, ganyan din po ang senaryo po natin. Yun nga lang po, hindi na tayo pinapakain sa leyon. Gusto niyo ba ipakain tayo sa leyon? Wala na pong ganyan. Pero, we are shaken by different difficulties in life. Yan na lang po ang lumiliglig at nagpapabagsak sa maraming mga mananampalataya. Kaya nga po napakahalaga na maintindihan nyo po, sa buhay na ito ay punong-puno po talaga ng mga challenges. Problem, meron talaga niyan. No? Gusot sa buhay, meron talaga niyan. Problema natin sa ibang mga tao, meron talaga yan. Pero always remember, huwag kang matitinag sa panahon na ito. Amen? Tandaan mo, malapit nang bumalik si Lord. Amen? Kaya po, lahat ng mga mananampalataya, kahit ano ang buhay natin dito, tayo po mga believers ngayon sa Carmona, sa Dolopate, huwag po kayong matitinag dahil lamang po sa mga pangit na nangyayari sa buhay po ninyo. So, sundin natin kung anong kalooban ng Panginoon at hindi ka naman pababayaan ng Panginoon. Amen? So, ginagawa natin, nagpapatuloy tayo doon sa ginawa ng Panginoon, binigay na utos sa atin, na humayo tayo at gawin yung disipulo ang lahat ng bansa. We are the partakers of Great Commission na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. Kaya wag po natin sasayangin ang mga panahon na
lalo po ngayon. Ako po, ang mga tanda, very rampant na po. Kaya sabi po ng maraming mga preacher, di natin alam, baka mga ilang taon mula ngayon, bumalik na ang Panginoon. So tapos na po yung assignment natin. Tapos na rin po discipleship, hindi ka na magba-Bible study pagdating sa langit. Pero tayo ay tinuturuan ng Panginoon. No, siya yung magiging pangwalang hanggang pastor talaga natin sa ating buhay. Amen? So ngayon pong umaga, parang kadugsong po ito ng ating pong tinalakay noong nakaraang linggo po. Sabi po natin, review nga po natin, nagbigay po tayo ng acronym doon po sa tinalakay po natin na gawin muli natin ang pagmiministeryo, ang pagdidisciple o tinutulungan natin ang mga taong mailapit natin sa Panginoon. Yung salitang redo, ibig sabihin yan, discipleship is relationship. Okay? Kahit tayo po, dahil mga born again po tayo, mga kapatid, mas mahalaga sa iyo ang relasyon sa ibang tao kaysa sa iyong relihiyon. Lagi mo tatandaan yan. Having a relationship with God is not having a new religion. Kaya kung mas naniniwala ka ngayon, pag tinanong ka, ano na relihiyon mo? Ay, dati akong ganito, pero ngayon born again na ako. O, ayun na pala relihiyon mo. No, it's not all about being a religious person, but it's all about having a relationship with our Lord Jesus Christ. Taas ang kamay ng mga nagmamahal sa Panginoon po dito. Amen? O, palakpakan po natin ang ating mga sarili. We love the Lord, kaya tayo ay sumusunod sa Kanya, dahil tayo ay tinawag niya at naging kabahagi tayo na gusto niya mangyari sa ating po. Letter E, sabi po, engagement and discipleship. Alam niyo po, dahil tayo member ng church, dumadalo tayo sa church, mahalaga nagkukonekta ka sa iba't ibang gawain dito po sa church. Amen? Tapos nga po mga kamay na mga pumapapel o meron pong engagement dito sa church. Amen? Kasali sa banda, di ba? O, nakakapag-engage ka. Ikaw ay nasa ushering. O, ibig sabihin, meron kang engagement. Amen? So, ako ay Bible study leader. Oy, kumukonekta ka sa ministry ng Panginoon. So, hindi pwede that one Sunday, once a month, dadalo lang ako ng isang Sunday. Okay na po yung pastor. Isang Sunday lang, magiging panata mo. Pag panahon ng Santa Cena, doon lang ako dadalo. Kasi napipil ko, pag umiinom ako ng juice at tinapa, napipil ko talaga si Lord. No? Ang totoo niyan, mga kapatid, discipleship, yung pagdalo niyo po dito, engagement na to. Amen? Sino po naniniwala, kumukonekta ka na ngayon sa church? Amen? Kaya ka nga dumalo eh. Ibig sabihin yung Sunday worship natin, kumukonekta na tayo. So, sa kabilang banda, sa isip mo, ano kaya, hindi na lang muna ako dumalo ngayon kasi meron akong lakad, meron akong pupuntahan, meron akong gimmick, in-invite ako sa gantong party, may birthday akong pupuntahan, may handukan akong pupuntahan, but you choose to attend the worship Sunday. Amen? Kasi, engage ka na. Amen? Pag engage ka, wala nang kalasan. Di ba? Pag yung asawa mo, engage ka na dyan, wala nang hiwala yan. Amen? Wala nang wala. Magbago man ang video ng asawa mo, yan na yan. Engage ka na dyan eh. No? Sa Panginoon, ganun din. Once na nakakilala ka sa Panginoon, kapatid, wala nang atrasan. Sabi mo sa katabi mo, wala nang atrasan. Discipleship also means development. Review lang po. Alam niyo po, pag ikaw ay Christian, ikaw ay pumapasok doon sa proseso ng paghubog. Ulitin ko yun. Pag naging Christian ka na, tinanggap mo si Lord, diyan na po nag-uumpisa yung proseso ng paghubog ng pagkatao mo. Hindi po magic ang pagbabago, hindi po bigla. It is a process. Sometimes it is a long process, but sometimes it is a short process. May mga kakilala po ako, nakabasa lang ng isang Christian literature, isang Christian book, kinabukasan tinanggap niya ang Panginoon, naintindihan niya ang purpose ng Lord sa kanyang buhay. From that day,
Yung mga sumunod na linggo, hindi na siya nagyoyosi, hindi na siya umiinom, hindi na siya nagsasyabu, hindi na siya nambababae. Talagang tinalikuran yung dating niyang buhay. Because discipleship is development. Tanong po natin sa ating lahat, because discipleship is development, ano na ba na-develop sa'yo? Baka namang kulay lang ng buka na-develop sa'yo. Amen. Marami na ba napansin mo sa sarili mo, marami na na-develop. Yung dati, napaka-chismosa mo. Ay, hindi na. Ibig sabihin, may nadidevelop. Amen? Yung dati, pala-away ka. Ngayon, hindi na. Hindi mo lahat pinapatulan, lahat ng issue. Yung mga nakita mo sa social media, binabash ka, hindi mo na pinapatulan. Dati, hindi mo titigilan. Sagutan yun eh. May sagot ka lagi sa bawat komento, pero ngayon, hindi mo na ginagawa. It means, nadidevelop ka. Amen? Mas nagiging pasensyoso ka ba ngayon? Dati ang bilis pumutok ng views mo. It means nadidevelop ka. Bakit? Nadidisciple ka kasi ng salita ng Diyos. Amen? At ang panghuli, opportunity. Lagi po natin tatandaan, yung maglingkod tayo sa Panginoon, it's always an opportunity. So punta po tayo ngayon sa topic po natin. Actually, huwag po kayong maingay. Ito rin po at topic ko po mamaya sa samahan ng mga pastor. Kinuha po nila ako yung speaker eh. Pero medyo, ano naman po tayo? Pag tayo po ay nagturo, iba po kasi yung approach sa mga pastor, iba syempre yung approach sa local church. So, tingnan po natin ang verse po natin ngayon. Familiar po ba tayo sa aklat ni Ezra? Nasa lumang tipan po yan. Ayan po yung ating verse po ngayon. Ezra chapter 10, verse 4. Rise up, this matter is in your hands. We will support you, so take courage and do it. Amen? Take courage and do it. Lord, salamat po. Ngayon pong umaga kami ay nagpapasakop sa iyong kapangyarihan. Binababa namin ang aming mga sarili. Tulungan niyo po kami na mas maintindihan namin ang kalooban niyo sa aming mga buhay, na kami po ay merong layunin sa buhay na ito. Lord, ang mga salita maging panuntunan namin, maging prinsipyo namin, mga salita na huhubog sa aming kaisipan, na matransform po kami, babago po kami, Panginoon. Ang mga bagay na ito hindi namin po kaya, Panginoon. Hindi rin po kaya ng lingkod nyo po. Subalit, ikaw, Banal na Espiritu, ay kaya nyo pong gawin. Dahil sa iyo, Lord, walang imposible, walang mahirap. Kaya, Lord, salamat po sa biyaya na meron po kami ngayon pong umaga. Patnubayan nyo po kami hanggang sa matapos ang gawain pong ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Gusto kong hugutin yung salitang courage. Alam niyo po ba na kahit ano ang trabaho mo ngayon, kung wala kang tapang, hindi mo magagawa yan. Yung panahon na ikaw pa lang ay nag-a-apply sa isang pabrika, pag hindi malakas ang loob mo, kakabahan ka sa interview pa lang. Amen? Pag ikaw po ngayon ay nagninegosyo, at hindi malakas ang loob mo, matatakot ka, ang iisipin mo, baka malugi. Okay, ganyan po ang damdamin ng mga taong hindi nakikita yung mga positibong bagay na kanyang kinakaharap at nais na ibigay ng Panginoon. Ito pong verse na ito yung nagsasabi, nasa sa atin daw. Nasa sa atin daw. Kung gusto po nating marating ang mga trabaho po natin, maging sa ating church, kailangan po natin magsama-sama, magsuportahan. At kayo din po, at isa sa atin, mga kapatid, alam niyo po, lakasan niyo po lagi ang loob niyo. Dito po sa church, napakadami na nating pinag-uusapan. Mas tindihan mo, mas lakihan mo ang pananampalataya mo. Kaya lagi ko po sinasabi, dapat dalawa po yan. No, nung sinabi ni Lord kay Joshua, hindi naman sinabi lang ni God, oy, lakihan mo ang pananampalataya mo pag lumabang ka diyan sa mga sa mga kalaban mo, mga higante yan. But the Lord said to Joshua,
Joshua, be strong and take courage. Si Joshua, automatic, may faith kay God eh. No question. Pero yung lakas ng loob, tibay ng loob, yan ang minsan wala. Amen. Taas ang kamay dito na may pananampalataya sa Diyos. O, kita nyo. Walang question tayo dyan. Sino dito malalakas ang loob? Amen. Kaya mong paniwalaan yung mga pinananampalatayaan mo ngayon sa Panginoon? O, tignan nyo, halimbawa, nasabi ko ito nung nakaraan eh. Sino po sa inyo naniniwala, dadating ang ilang taon mula ngayon, magkakaroon ka ng magandang sasakyan? O, pag mahina loob, paano kung magkakaroon? Ang kita ko nga lang, 20,000 a month. Halos kasya lang sa pamilya ko. How? Diba? Pag hindi mo nilagyan ng tapang yan, Lord, may faith ako sa'yo, tatapangan ko na. Hindi ako panghihinaan ng loob. Amen? Sino naniniwala at may faith ngayon na darating ang ilang taon? No, hindi ka nadadaing sa pera. Hindi ka di ba? Lagi tayo indayin tayo sa lahat ng mga binabayaran natin, di ba? Yung hindi si Inday Sara, yung indaing. Lagi ka indaing. Ako, yan na naman si tubig, no? Yan na naman kuryente, yan na naman si internet. Ako, yan na naman si tuition. Lagi kang dumadaing yan. If you have faith in God, tapangan mo, kapatid, one day, hindi ka na mamumroblema sa mga bayarin mo. Nasabihin na lamang, darling, ito na kuryente. Kano ba yung kuryente? 10,000. 10,000 lang pala. Bayaran mo na ngayon. Diba? Kasi minsan tayo, magugutang pa tayo. It means, hindi pa tayo ganun ka-stable financially. Kaya po mga kapatid, you need to have faith. Lakasan mo loob mo. Lord, dahil naniwala ako sa iyo, nanampalataya ako sa iyo, darating ang time, Lord, magiging milyonaryo po ako. Amen? O, sino po dito naniniwala na magiging milyonaryo siya? Yan, minsan natatawa lang natin dyan. No? Pero, ang totoo nyo, napakarami na naming nakita doon sa Kasile. Sabi lagi ni Pastor, taas ang kamay na naniniwala na magiging milyonaryo siya. Siyempre, may mga tumataas. No? Pero ang totoo, may mga naging milyonaryo po talaga. Meron. Because tinapangan nila ang kanilang pananampalataya. Nilakasan nila ang kanilang mga loob. Amen? Kaya pag meron kang task, meron kang gustong gawin, kapatid, no, meron kang gustong marating, meron kang gustong i-accomplish sa buhay mo, lagyan mo ng salitang courage. Tapangan mo naman. Bakit ka nakakapag-abroad? Kasi lakas ng loob mo. Yung iba, alam nyo ba, takot mag-abroad? Walang tapang. O bakit si Brother Joshua, binilis ni Lord, nakapag-abroad ngayon, inaalokata ng mas malaki ang sweldo. Sabi ko, Lord, thank you, kasi matapang niyang taong yan. Amen? Higip. Napaka-faithful niya sa church. Amen? Ay, Lord, i-bless mo talaga. Walang question sa kanyang faith. May faith na siya, matapang pa. Amen? Hindi takot mawalan, hindi takot magbigay, hindi takot tumulong. Yun ang kailangan po natin. Kaya ang sabi, so take courage and do it. This matter is in your hands. Alam niyo po ba ang pag-unlad nasa atin din? Ang pagkamit mo na mga gusto mo sa buhay, nasa atin din. Sabi ng Proverbs, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. May ganun talaga verse. Oo. So sabi, many are the plans in the man's heart, but the Lord's purpose will always prevail. Ang dami mong plano, pero ang lagi nagwawagi sa bandang huli, yung totoong layunin ng Panginoon. Kaya tandaan po natin, may faith ka na, tibayan mo pa loob mo, at lakasan ang loob mo. So kung may faith ka, mararating mo ang mga gusto mong mangyari sa buhay mo, basta nagdagan mo pa ho ng tapang, ng courage. Minsan, meron po kami in-invite ni Pastora na napakatagal na nagpapastor.
sabi ni Pastora, maliit pa lang siya, simbahan na yon. So, I think, hindi lamang po 40 years ang simbahan. Pero, parang nagkaroon kami ng damdamin, Pastor, 40 years na, pero grabe yung member, parang wala pa atang 20. Sabi namin, invite natin na pumasok sa discipleship program. Kaya sabi ng pastor na ito, Pastor, mahirap yan. Hindi kami pwedeng pumasok dyan. Kasi, ang daming yung mga dahilan na, sabi niya, lagi niya sinasabi na, kaya sila nahihirapan dyan kasi parang it will take a lot of responsibility. Alam niyo po ba mga kapatid, bakit tayo ay lagi natin sinasabi negative kagad? Yung bang hindi mo pa sinusubukan, mahirap na kagad. Diba, aanyayahan ka, i-invite ka, papakitaan ka ng isang negosyo, tapos maganda naman, no? Hindi naman networking, talagang traditional business, tapos sasabi, may puhunan ka naman, subukan mo, kaya ang ROI nito mabilis bumalik, di ba? Kikita ka naman talaga. Pero ang thinking mo lagi, kahit anong paliwanag, negative. Kaya bukang bibig mo lagi dyan, mahirap yan. Okay? Ang totoo nun, dito sa daigdig, wala namang madali na trabaho. Wala. Lahat talaga bibigyan mo ng time and effort. So what is the reason? Sa sarili po natin, bakit hindi po natin nararating ang mga gusto natin? Kasi minsan, ayaw natin magpakatapang. Amen? Minsan kami po ay naglalakad sa street namin, merong isang lumang bahay na malaki ang lote, na pag-uwi kami, lagi nang dinadaanan namin. Tapos nabalitaan namin, binebenta na pala. So habang dumadaan kami, si Pastora sabi, naniniwala ka ba? Ang alin? Na maganda ako? O hindi, matagal na. Okay? Pero sabi niya sa akin, naniniwala ka ba yung bahay na yan kayang ibigay ng Lord sa atin? Oh, sa madaling sabi, sa mabilis na kwento, doon na po kami nakatira. Nagsimula sa faith. Nagsimula sa tapang ng loob. Yung naniniwala ka pa na mapapa sa iyo ang hinihingi mo sa Panginoon because you serve God. Bakit pagdadamutan ka ng Lord? Kaya mga kapatid, ako lalo po ang mga leaders, pag humingi po kayo kay Lord, ang kinin nyo na. Why? Kasi nagsiserve kayo kay God eh. Pwede ba namang pagdamutan tayo ng Lord? So kahapon, nakapagbuhos na kami ng second floor. So pinagawa pa namin. Pero ang tanong, may pera ka, Pastor? Wala. Lakas lang ng loob. Amen? Sabi mo sa katabi mo, yan ang kailangan mo, kapatid. Amen? Kasi ang mga duwag, walang mararating. Yung pupang lagi kang takot sa mga task, sa mga gusto mong ma-accomplish sa buhay. Pangalawa, hindi ka lang, may mga tao talaga matatakutin. Yung ayaw mag-take ng risk. At yung iba naman po, halimbawa dito, pag tayo po ay nag-disciple na, may program po tayong parating eh. No, ipo-broadcast po na po sa pagkatapos po ng Pastors Conference, mag-i-start na po tayo ng discipleship program. No, ang hahagdan lang sa atin, yung katamaran. Pag tamad tayo, wala talaga. Kahit saan larangan ng buhay, ang taong tamad, hindi pinagpapala. Amen? Kasi, kaya siya tamad, mahina loob, walang tapang. Okay? May faith naman, kaya lang ayaw tapangan. Yung iba naman, ayaw mag-take ng risk. Let's say, ika nga. No? Baka mawalan ako dyan. Sayang ang panahon ko dyan. Talagang ganon. Lahat ng mga bagay, pag merong opportunity dadating sa'yo, talagang susubok ka. Amen? So, yan po ang ibig natin sabihin. Ngayon, sa ministry, gusto po natin pag-usapan to. Anong mga kailangan natin? So, meron po akong another verse. 1 Peter chapter 4, verse 10 to 11. Nasa English nga lang po eh. Each one should use whatever gift he has received to serve others. Tanong ko po, sino po dito, tingin mo, may kakayanan ka, may kaloob ka? Nasang kamay, may mga skills, talent ka. May kakilala ka bang tao, lagi mo sinasabihin, walang ka-skills, walang katalento. No, yung iba sa atin, magaling sa gitara, ikaw naman magaling sa drum. Iba-iba tayo. Okay? So, bawat isa na naandito, gusto ko pong sabihin, ito magandang balita, may kakayanang binigay sa iyo.
Kahit ikaw tatahi-tahimik dito, gusto kong sabihin, may kakayanang binigay sa iyo si Lord. Hindi po anting-anting yan. Hindi yan ang pinag-uusapan po natin. Merong kakayanan, may gift, kaloob mula sa Kanya. Hindi po ito yung natural na talento na na-develop, kundi this is a spiritual gift na binigay sa iyo. At ang sabi ng verse na yan, kung merong kanyan, use it. Whatever gift He has received to serve others. Dire-diretso tayo. Faithfully administering God's grace in its various form. Verse 11. If anyone speak, he should do it as one speaking the very words of God. If anyone serve, he should do it with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To Him be the glory and power forever and ever. Palakpakan po natin ang Panginoon po niya. 5 things, according sa verse na ito, to consider in facing our task. Taas ang kamay niya, may mga pangarap dito. May mga gustong marating. Pag may gusto kang marating, tatrabahuin. Kasi pag hindi mo tinrabaho, mananatiling pangarap yan. Ang tawag po natin dyan, fulfilling the task, facing the task. Amen? So, 5 bagay na dapat i-considera po natin sa pagharap sa mga task, assignment natin sa buhay. Maring hindi ka pastor, so ako may task, syempre, as a pastor. Ikaw, may task ka din. Pag ikaw ay nasa pabrika, may task ka rin po dyan. Meron kang gustong marating po dyan. Pag ikaw ay gusto mo mag-upload, syempre, gagawa ka ng paraan para matuloy ka. Kung ako po ay gusto mag-upload, talagang halos araw-araw, umaalis po ako, apply dito, interview dito, seminar. So, because gusto kong harapin yung task na pangarap ko na gusto kong mag-upload. Ayun, sa bandang huli, hindi inalaw ng Panginoon. Ganun talaga, mas masusunod ang Panginoon sa ating pong buhay. So, first thing to consider, sabi ng verse, is let us use our gifts purposely in our task. Dapat po, ang pangarap mo may layunin. Amen? Ang sarap mangarap kapag ang layunin mo, mabigyan mo ng papuri ang Diyos sa magiging accomplishment mo sa task mo. Amen? Pangarap mo magpunta ng New Zealand, pag naandun ka, Lord, thank you for everything. Pinayagan niyo ako sa lugar na ito. I will be faithful to you. Kaya minsan may mga tao, broken-hearted po sila pag nabigo kasi hindi kalooban ng Panginoon. Pero lagi natin tandaan, pag umayaw si Lord, ibig sabihin nun, meron siyang ibang bagay na gusto tayo. Amen. Amen. Klas na klas mo yung lalaking yun. No? Sabi mo, pag nanligaw lang to sa akin, sasagutin ko kagad dito, kahit 1 minuto lang, akin na siya. Pero may ibang plano po si Lord eh. Hindi yan hindi yan dapat mong mapangasawa. Amen? Kaya minsan tayo nasasaktan, nalulungkot. Ngayon tignan po natin ito. Meron po ako isang illustration po sa gift. Meron pong isang, sa gallery po ng Ripley's Believe It or Not, meron pong isang item na plain iron, bakal. Ang halaga po nito ay $5. So sabi ni Ripley's Believe It or Not, yaan mula sa plain iron, iba-ibang ginagawa. So merong picture na pinakita si Ripley's. Una, kapag yung horseshoe, yung plain iron ay ginawa mong horseshoe, nagkakaroon po siya ng halaga na. Dati $5 lang. Tapos pag yung sa sapatos ng kabayo, so magiging $50 na yon. Magkano yung sa peso? Tuusin nyo na lang. Tatagal tayo no? 2.5? Mahal pala yan, no? Okay, tapos, mula doon sa plain iron, pag nag-produce ka ng maraming needles, ang magiging halaga na nun, $5,000. Magkano na yun? Naintindihan nyo? Pero parang siya galing. Yung isa naman, eto mas mahal. Kapag
ginawa yung balance spring mula doon sa plain iron na gagawa ng mamahaling relo galing sa Switzerland or Swiss watches, magkakahalaga na yon ng 500,000. Magkano yun sa peso? 2.5 million na yun. Sabi ko, grabe naman yan. Iisipin mo, teka lang, ang halaga lang ng plain iron, $5 lang eh. Bakit? Naging 5,000, bakit naging $50 siya, bakit naging 5,000? Alam niyo, ang totoo, hindi mahalaga yung raw materials. Ang mahalaga, ano yung naging development doon sa materials. Diba? Bakit nagmahal yan? Hindi, iisipin mo nga naman, simpleng baka lang naman yan, pero nung ginawa ng Swiss watches, naging 500,000 siya. Alam niyo mga kapatid, sa spiritual gifts natin, parang ganyan po. Bawat isa sa ating lahat, bawat isa, pakinggan niyo po itong mabuti. Diba sabi natin kanina, lahat tayo may kanya-kanyang kaloob. Iba-iba. Yung iba, mga awit, yung iba, manunugtog, yung iba, Bible study leader, iba-iba nga po eh. Yung iba, nagsusupport financially sa church, yung iba ushering, yung iba nagtuturo, yung iba nagtuturo sa bata, iba-iba tayo. Pero hindi yun na mahalaga because bawat isa sa atin, isa lang ang nagbigay niya. Walang iba kundi ang Panginoon. Pero, yung worth mo, yung halaga, nakadepende yan kung paano mo tinidevelop yung gift na yan na binigay sa iyo ng Panginoon. It's all about development of your gift. Nakakita na kayo ng gift na hindi pinapractice. Meron sa inyo magaling magtugtog. Anong ginagawa? Paggamit nyo sa Panginoon. Mabuburo po yan sa inyo. Parang ganito po. Tignan nyo po itong isang picture. Ganda, no? Actually, ito po ay ang pinakamahal na sasakyan ngayon sa buong mundo. Pinakamahal. Year 2024. Yan na po ang ang tawag po diyan ay Rolls-Royce. Yun po yung brand niya. Ang model niya ay Rolls Nor. Mahirap tatasin, kaya ang mahal po niyan eh. No? Tanong niyo po, magkano presyo niyan, Pastor? 20 million. Convert natin sa peso, 1.75 billion. Pinakamahal na sasakyan sa buong mundo. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, bumili ka niyan para may pangpalengke ka. Okay? Alam mo, it's like a gift. Yung gift mo na nabinigay ng Lord sa'yo, walang katumbas na halaga yan. Pero yung halaga niyan ay hindi mo malalaman unless na gamitin mo para sa Kanya. Amen? Yan sasakyan na yan, kahit 1.75 billion yan, at hindi yung gagamitin ang may-ari. Anong silbi niyan? Wala. Yun ang iwasan natin. If you know you have a gift from God, may talento ka, may kakayanan ka, wag na wag mong hindi ipapagamit yan sa Panginoon. Sayang yung word. Amen? Amen po ba? Naintindihan po ba natin? Palakpakan po natin ang Lord po natin dyan. Amen. Hallelujah. Pangalawa, mga kapatid, things to consider. Let us remind that saving and serving people is our task as a Christian. As a church, mga kapatid, dapat mas maintindihan po talaga natin na ang ministry, kaya po natatag ang ating pong simbahan, ang ating church, because ang totoong ministry natin is saving and serving people. Ginagawa mo ba yan bilang isang mananampalataya? Do you share the gospel? So, meron tayong tatlong primary tasks. Maring sabihin natin, hindi, may ministry naman ako, pastor eh. Hindi, ito pong three primary tasks na gusto po nating gawin bilang mga mananampalataya. Una, helping people to know Jesus Christ as their Lord and Savior. Hindi pwedeng hindi mo ipakikilala si Kristo sa ibang mga tao. Ang tawag po diyan, soul winning. You share the gospel. Yung bang hindi mapakali ang sarili mo, na hindi mo sasabihin kung ano ang ginawa ng Diyos sa iyo at ibahagi ito para sa iba.
That is so powerful. Yung ibahagi mo, magkwento ka, alam mo, sabihin mo lang yung testimony mo. Alam mo, dati ganito rin ako, nalulun ako sa bisyo, ang dami kong mga kasalanan sa Panginoon, pero nang tinanggap ko ang Panginoon, binago ng Diyos ang aking buhay. That's it. You share the gospel. Namatay na po yung binahagi na namin ng salita ng Diyos, yung pinag-pray po namin ni Pastora na may colon cancer. Namatay na po siya noong isang araw. Buti na lamang po, tumanggap sa Panginoon. What if, kung hindi kami pinadala ng Panginoon doon, namatay yon na hindi nakakilala sa Panginoon. Yan po yung ministry na gusto natin pag-usapan. Yan po talaga. Bakit ka na-born again? Para ideklara mo ang kaningingan ng Panginoon para sa iba. So, ang tanong natin, ikaw ba meron ng nahikayat? May nasharean ka? Nasharean ka naman. Kasama mo sa trabaho, nasharean mo ba? Classmate mo, halos araw-araw kayo nagkikita yan. Kahit dalawa man lang ba, nasharean mo. Amen? May trabaho ka sa ibang lugar o nagsishare ka ba? Naghihikayat ka ba? Grabe po ang social media ngayon. I salute yung mga preacher na napakatatapang. Kahit sa loob ng mall, nagpipreach po sila. Pero hindi ito po yung may dalang support. Iba po yung iba. Nakakapanood po ako sa TikTok, talagang biglang sisigaw, Hallelujah! Tatayo, he preached boldly the gospel of Jesus Christ. Grabe, nangangaral sa food court. Tanungin mo yung katabi mo, kaya mo ba yun? Amen? Sabi, huwag mo ikakahiya yan, kasi ang ikahiya ang Ama dito sa lupa, pagdating natin sa langit, ikahihiya din tayo. I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it is the power of God into salvation. Ba't papipigilan mo sarili mo na sharean mo na tungkol sa Panginoon yung isang tao? Kung alam mo, maliligtas naman siya. Amen? Kaya one day, yung mga taong nahikayat natin, believe me, one day, pagdating mo sa langit, may mga tao ka naakay mo sa Panginoon, may mga tao na lalapit sa iyo sa langit at babatiin ka. Amen. May mga tao na kaya tingin mo, pag tayo namatay, at wala na rin sila, nasa langit na, may taong sasalubong sa iyo, yayakap sa iyo at magpapasalamat dahil ibinahagi mo si Kristo sa kanyang buhay. That is all we do. That is our primary task. Pangalawa, hindi pwedeng wala pong gagawin tayong tutulungan natin ang mga tao maging masunurin sa Panginoon. Discipleship po tawag doon. Pag sinabi po discipleship, sa madali at plain na paliwanag, tulungan ang taong sumunod kay Kristo. Kasi ang mga born again, pag tayo nakakilala sa Panginoon, automatic, alam na natin, gusto natin sumunod sa Panginoon. Alam po ba may mga Christian, especially yung mga baguhang Christian, hindi nila alam kung paano sila magsisimula ng bagong buhay, pero tumanggap na sa Panginoon. Hindi nila alam ang gagawin nila. Nahihirapan pa rin sila na makawala dun sa dating buhay. Kaya po mahalaga maintindihan natin na mayroong isang tao na tatayo at tutulungan kita na baguhin ng Diyos ang buhay mo. Huwag naman po natin iasa lang kay pastor. Leaders, pangatawanan na natin, ikaw ay dapat gamitin ng Diyos sa pagbabago ng buhay ng isang tao. Pastor, ang hirap Talagang mahirap. Kaya nga dapat lakas ang loob mo. Mahirap talagang tulungan ang tao na magbago. Pero always remember this, magpagamit ka lang. Ang Diyos ang nagbabago ng buhay ng isang tao. Hindi ikaw. Tayo lamang ay tumutulong para sa kanila. Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon. Pangatlo, na task na maintindihan natin, ang totoo, hindi ka naman pastor, imposition. Pero alam niyo po ba, ikaw po ay nag-aalaga ng tao, nanghihikayat ng tao, parang pastor ka na rin. Ang tawag po doon, pastoring. Pumapasok ka sa ministry ng business ito ng mga mananampalataya po dapat. Na tayo po ay nagsi-shepherd, nag-aalaga ng mga tao, ng mga tupa. So, halimbawa po, kami, especially kami po ni Pastora, nagpapastor.
So, pangit po sa amin na tawagin pastor na hindi nagpapastor. Alam niyo po ibig sabihin nun? Na hindi namin ginagampanan ang pagiging pastor po namin. Kaya nga na maintindihan po natin na isang mananampalataya merong kantas. Ano yun? Una, soul winning. Pangalawa, discipleship. Pangatlo, pastoring, mga kapatid. So, ang soul winning, always remember, buhay mo na yan. Ang discipleship, eto, tandaan nyo po, ang church growth, tandaan nyo po ito, ako po naniniwala dito. Ang church growth, kung gusto nyo lumago ang simbahan, hindi po yan nakukuha sa mga programa lamang ng simbahan. Alam nyo kung saan nag-i-start ang paglago ng church? Sa discipleship. Yan ang nakita natin sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Kinuha niya ang mga disipulo. Para saan? Para magbahagi na salita ng Diyos. Pagdating ng aklat ng gawa, kung nagbabasa po kayo ng Bible, chapter 1, 2, 3, and 4, every time yung mga disciple ni Lord, He preached the gospel to them. Paul, Peter, lahat po sila. Sabi po ng Bible, araw-araw nadadagdag yun na save. Merong isang preach, Peter, si Pedro, nangaral siya sa napakaraming tao at recorded sa aklat ng gawa, isang araw lang, 3,000 ang naborn again. Wow! Ganun silang katapang sa gawain nila. Ganun nilang hinarap ang challenge ng kanilang mga ministry. Kaya mga leaders, kung tayo po ay leader, magpaka-leader talaga tayo. Amen? Gawin natin talaga na maging leader po talaga. Kung ako'y pastor, kailangan magpastor talaga ako. Amen? Kung leader ka, maging leader ka talaga. Pero yung matinong leader, meron ko siya. Salib na ang buhay mo maging pagpapala, nagiging kasiraan. Amen? Taas ang kamay ng mga leaders po dito. Yan po yung matitinong leaders natin. Okay, palakpakan natin yung matitinong napababae. Okay? So, pang-ilan na po tayo, mga kapatid? Pangatlo. Oh. Kaya, ulitin po natin, no? So, number 1, let us use our gift. Meron ka niyan, huwag ka maniniwalang wala ka niyan. So, let us remind that serving and saving people is our task. Ito po pangatlo. Let us become faithful and eager to our task. Alam niyo po yung eagerness, yung talagang gustong-gusto mong maganap. Yung gusto mong next year magkaroon ka ng 1 million. Sino po dito gusto niya next year may 1 million siya? No? Pero huwag ka tataya sa 222. Hindi yun na kailangan mo. Huwag ka tataya sa Lotto Outlet. Instant ang tawag doon. Pero alam niyo po, pag ikaw ay merong eagerness, yung gusto mo talaga, magsisikap ka. Pauunlarin mo ang kaalaman mo. Amen? Pag gusto mo ng 1 million next year, magiging matipid ka. Huwag gastos ng gastos. Kasama yan sa pag-unlad. Amen? Isa pa. Pag gusto mo na 1 million next year, nag-iipon. Tanungin mo yung katabi mo, may ipon ka ba? Diba meron po tayong ipon challenge? Ewan ko kung nag-participate po kayo doon. Baka ayaw nyo kasi na 1 million eh. Meron po tayong libreta po dyan eh. Sumali po kayo doon kahit magkano. Sa inyo naman po yun. Ipon challenge po natin yun. Amen? Kaya po, mga kapatid, pag sa gusto nating marating, maging faithful tayo doon. Doon sa gawain ibinigay ng Panginoon. Yung mga may ministry po dito, maging faithful po tayo. At yung eagerness, huwag po nating tatanggalin. Kasi yan po yung nagpapaunlad ng ministry po natin. Diba nakakita ka na ng isang ministry parang walang kagana-gana na magtrabaho sa Panginoon. No, yung bang, ito, isa sa pinakaayaw kong mangyari. Ang isang gawa ay mairaos mo na lamang. Wala na yung yung fire, wala na yung eagerness, wala na yung excitement. Ka na excited.
Kaya people will go to church, hindi sila excited. Buti na lang kayo excited. Ang aagad nyo nga eh. Di ba? Buti na lang dito. Okay? Wala munang lakad. Magsisimba muna tayo. I salute yung mga parents. Meron isang kabataan po kasi ang kanyang testimony. Sabi ng isang kabataan, Pastor, ano po ba nung maliliit kami, tinatadyakan talaga kami ng nanay namin. Bakit tinatadyakan? Tortured ka pala sa nanay mo. Hindi. Pag Sunday, sinisipa-sipa po kami ng nanay namin. At sabi ng nanay namin, hindi pwedeng hindi tayo magpupunta sa church. Kaya minsan may Sunday daw, umiiyak siya, ayaw niya mag-church. Pero because may magulang, pinipilit, ini-encourage, they will go to church. Yung testimony nga ngayon, siya isang manunugtog, isang leader sa kanilang church, at ang sabi niya sa akin, Pastor, kung hindi ako ginano ng nanay ko, siguro hindi ko mararating yung mga ministry ko sa Panginoon. Kaya let us support our family to go to church, to involve sa church. Amen? Huwag niyo hayaan yung anak niyo. Teka muna, hindi ka magsisimba, hindi pwede yan. Nung ako yung first timer sa church, parang ganun din ang attitude ko eh. Parang wala akong ganang pumunta ngayon sa church, medyo pagod ako kasi Monday to Saturday, napasok. No? Minsan, sinasabi ko, meron akong ROTC, pero wala naman. Pero binago ko yung attitude na yon. So, buti na lang, may mga tao nakapaligid sa akin, in-encourage ako. Kaya sabi ng verse natin, 2 Peter 1:10, Therefore, my brothers, tayo po lahat yan, be all the more eager. Dagdagan mo pa yung kagustuhan mo to make your calling and election sure. If you do these things, you will never fall. Ganyan ang verse na yan. Alam niyo po, natitiyak natin yung tawag sa atin ng Diyos kapag very eager po tayo. Kaya dito, pag sinabi mong eager ka, buhay na buhay. Amen? O, kita nyo na. Eagerness. Pag sinabi po nating eagerness, buhay na buhay. Sumigaw po ng amen ang may mga eagerness. Yan. Dapat ganun po, mga kapatid. Alam nyo, sa kahit hindi sa ministry, subukan nyo po, ikaw nagtatrabaho sa mga pabrika, subukan nyo pumasok na wala kayong kabuhay-buhay. Parang walang kagana-gana. Ang hirap ng ganung buhay. Di ba? Magnegosyo ka, parang wala kang gana, parang negative ka, parang hindi naman ako kikita ngayong araw. Walang eagerness po yon. Pero the more na meron ka pong eagerness, kasiglahan, kasaganaan, no? Natitiyak mo, dito talaga ako nilagay ng Panginoon. Amen? Kaya ako po sabi ko, hindi pwedeng talaga. Sabi ko po, as a pastor, hindi po pwede pag nagpastor ka, ang pangit na salita nito eh. Pero sinabihan dati ako ni Bishop, Arvin, pag pastor ka, magpakapastor ka na talaga. Hindi pwede papatay-patay. No, minsan parang gusto ko sumama ang loob kay Bishop. Sinasabihin ng ganyan salita. Ang sakit. Pero when you analyze it, ang tawag po pala doon, eagerness. Mga estudyante, magpatamad-tamad, eagerness. Amen? Sipagan nyo pa, mataas na grades nyo, 95 na kayo, makakaya nyo pa, 98, 99. Hanggang maging valedictorian kayo. Because of your eagerness. Pag hahabulin po kayo ng mga kumpanya, pag nag-apply po kayo, for sure. Kasi po, nung ako'y nag-a-apply, tinataboy po ako eh. Saka graduate, perpetual. Okay, next. Pag nakita yung record ko eh. Sabihin, okay, we will call you. Ang hirap, kaya sabi ko, yung eagerness, napakahalaga pala. Kaya, you do your best. Ano man ang larangan mo ngayon, gawin mo ang pinaka-the best. Hindi naman pastor, wala ka man sa ministry, no? Pero ito po ay gusto kong makita po natin para matiyak natin na magiging matatag ka. Ayun, no? You will never fall because of eagerness. Pang-apat, let us make the Word of God as foundation to our task. Dito sa church, kaya tayo nagkakaisa, totoo po ba to? Kaya tayo nagkakaisa, isa lang ang pinaniniwalaan natin. Amen? We believe in one God, no?
We believe in our foundational doctrines. Okay, nagkakaisa po tayo doon, wala tayong pagtatalunan. Because sa yuntas, halimbawa, may pangarap ka na mangibang bansa, gamitin mo yung salita ng Diyos. Hayaan mong i-guide ka ng Panginoon dito. Kaya ang sabi ng Psalms 119:105, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Siya yung gagabay talaga sa'yo. No? Pag sinabi ni Lord, eto ang salita ko sa'yo, anak, huwag ka pupunta dyan sa bansang yan kasi hindi yan ang gusto kong puntahan mo. So, ililid ka ng Panginoon because nagbabasa ka ng Bible, malalaman mo ngayon kung ano ang direction na gusto ng Panginoon sa'yo. And I believe, kaya minsan, madalas, hindi natin nakikita yung right direction na gusto ng Lord sa atin kasi hindi tayo nagbabasa ng Bible. The Word of God is the final authority sa buhay po na siya ang nakakaalam kung ano ang makakabuti para sa iyo. All you have to do is to read and to believe sa mga ipinangako ng Panginoon sa Bible. Anong panghahawakan mong pangako ng Diyos kung tayo ay hindi nagme-meditate ng Word of God? Paano mo malalaman na may kalooban pala sa iyo ang Panginoon na mas mabuti kaysa sa gustong marating sa buhay mo? Yung pala may sinasabi na si Lord sa iyo, gusto niya sabihin ito sa iyo, pero hindi mo pinapansin ang Word of God. Hindi tayo nagbibigay ng panahon to read the Word of God. Your Word is a lamp to my feet and a light to my path. Kaya ang prinsipyo mo ngayon sa buhay, okay, tandaan niyo po to, lahat tayo may prinsipyo. So, ang mga prinsipyo mo ngayon sa buhay, ang tawag po dyan, biblical principle. Not a worldly principle. Sabi ko, Lord, i-bless niyo po ang aming mga kaisipan na maging prinsipyo po namin, paniniwala namin sa buhay po namin ay nagmula sa iyong mga salita. Trending na trending po noong nakaraan itong isang pastor na ito. Ewan ko kung napanood niyo po ito, pero huwag niyo na pong panoorin, baka maniwala pa kayo eh. No? Noong napanood ko po, nagulat, napahawak po ako sa dibdib sa kanyang mga teaching. Kaya mag-ingat po tayo. Itong mga panahon na ito, ililigaw ang marami. Yan ang totoo. Lalabas sa mga false prophet, false teaching. Nako, sa social media pa naman, napakadaling manood. You can watch Pastor Ed Lapis, CCM. Ang daming mga pastor nag-preach. Mapapanood nyo sa YouTube si Pastor Arvin. Kaya hindi nyo napapanood, hindi nyo pa nasasubscribe ang DFCCI Carmona. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mag-subscribe ka na. Diba? Kaya hindi lumalabas eh. Hindi kayo nagsasubscribe eh. Place, ilan na subscriber natin? Kumikita na tayo ng 5 piso eh. No? Ha? Hindi nga. May subscriber na tayo na 1,000 o likers lang yun? Iba pa yung magsasubscribe. Yun na yun. 10? 15? O yun, isipin nyo po sa dami natin. For sure, mahilig ka manood sa YouTube eh. Buksan mo kaya ang name natin doon ay DFCCI Carmona. Mapapanood nyo doon yung mga sarili nyo. May mga video pinapasok yung multimedia natin doon. O diba, makakapanood ka doon ang mga preaching natin, yung mga dati natin mga inaral, o yung ma-review tayo. Total, nanonood naman kayo doon. Ipansinin naman po yung DFCCI Carmona na YouTube. Meron din po tayong TikTok. Ano pangalan sa TikTok? Ganon din sa TikTok. Meron din sa Facebook. Ganon din ang pangalan. Instagram, meron tayo. Hindi nga, meron din. Parang hindi ako nakasubscribe. Ngayon ko lang nalaman, meron pala tayo Instagram. O yung medyo saucy. Instagram ang gusto. Ay, yung ano pa pala, yung Instagram, yung isa pa. Twitter, meron din tayo. Yun ang Twitter, pang-Amerikano yun eh. Wag na yun, no? Tama. Mahilig tayo sa TikTok, YouTube, Facebook. Okay, mga kapatid. Itong pastor na ito, powerful ang media, lagi nyo tatandaan. So, hindi lahat na nangangaral, pag-aralan nyo, kailangan hindi natin
ano ba ako? Alam niyo po ba, ako po, pinapanood ko po yung maunang pastor, si Brother Eli Soriano. Pinapanood ko din yun eh. Pero teka, hindi ako maniniwala sa lahat ng sinasabi niya. Bakit ko nalalaman na may mali sa sinasabi niya? Because nagbabasa ako at nag-aaral ng Biblia. Sino ang pwedeng maligaw nila? Yung hindi nagbabasa ng Bible. Yung hindi niya alam ang katotohanan, hindi niya alam kung ano ang paniniwala niya sinasabi ng Bible. Kaya madaling maligaw yung hindi nagbabasa ng Bible. Kaya tandaan niyo yun. Sabi mo sa katabi mo, kaya ngayon magbasa ka na. Baka maligaw tayo. Amen? Tawa ko dito sa pastor na to. Hindi ako nainis. Yung iba, ang saklap ng mga comment eh. Sabi ko nalaman yung pagpray na lang natin si pastor. Siguro na-excite lang, no? Born again din po yan eh. Na-excite lang or nakapag-interpret lang. Pinag-usapan po namin ng Friday ko eh. Kasi po sa Bible, pag gusto mo na malinaw na paliwanag, dapat ang magpapaliwanag, hindi ikaw. Alam niyo ibig sabihin nun? Hindi ikaw ang mag-i-interpret. Sino mag-i-interpret o magpapaliwanag ng binabasa mong verse? Yung Bible din mismo. So lahat ng book sa Bible, walang contradiction. Perfect yan. Akala lang natin, laban. Walang laban yan. Walang mababasa tayo na hindi nagmula sa salita ng Diyos. So bakit sa taas mahalaga na meron kang alam sa salita ng Diyos? Gawin mo pong relevant yan sa buhay mo. The Word of God must be your foundation kahit sa pangarap mo sa buhay. May gusto kang marating sa buhay, may gusto kang maabot, ano ang paniniwala mo dyan? Amen? Nung araw, sikat na sikat yung sex bomb dancer. Ang pangarap ng mga bata, nung sikat na sikat sila, pumunta ng Japan. Ano gagawin mo sa Japan? Gusto kong gayahin yung sex bomb dancer. Magdadance-dance po ako sa Japan. Diba? Ano ba sabi ng Bible regarding doon? O halimbawa, ganito po. Meron kang isang course na gustong kuhanin. Importante ito. Kasi naman po, yun ang gusto ni nanay. Mga magulang, huwag naman natin pilitin ng mga anak natin. Hayaan natin sila kung ano ang gusto nila. Sila yung mag-decide. Anong course ba yung gusto mo? Because prayerful ka, nagbabasa ka ng Bible, nililid ka ngayon ng Lord kung ano yung magiging destination mo someday. Kung ano yung magiging accomplishment mo someday. We use the Word of God in this church. Kaya gusto ko po sa mga leaders, nagbabasa po ng Bible. Kasi doon po tayo tumitibay at lumalalim. Amen? May journal ka, may devotion ka, good. Pero kung wala, simulan mo na ngayon, kapatid. Baka lumilipas ang 1 week, hindi tayo nakakapagbasa ng Bible. Or 1 month, hindi tayo nakakapagbasa ng Bible. Pero mula po ngayon, practicein mo lang. Ito challenge ko. Mula ngayon, bukas. Anong araw bukas? Mabutit alam nyo. Okay? Bukas, Monday. Huwag mong palipasin ang araw ng Lunes na hindi mo bubuksan yung Bible mo. Magbasa ka. Ito nga challenge ko lang Magbasa ka lang 3 verse. 3 verse lang. Tapos sabihin mo, Lord, anong mensahe niyo po sa akin? Sa nabasa ko pong ito. Mensahe ni God, hindi ikaw. Amen? Then, mag-pray ka sa loob lamang ng 2 minuto. Magpasalamat sa Panginoon kung nabasa mo ang kabutihan ng Panginoon sa verse na yan. Lord, thank you. Naging mabuti ka ever since. Hindi ka nagbago sa akin. That's it. Yung Monday mo, magiging buong-buo ang araw mo kapag nagbigay ka ng panahon sa ating pong Panginoon. Panghuli, mga kapatid, ang number na yan, number 5. Let us ask the Holy Spirit in our task. Mga kapatid, tulungan po natin ang sarili natin na itulog lagi sa ating pong Panginoon. May mga sandali kasi na parang na-burn out ka na. Parang ako minsan, parang nawawalan ka na ng lakas. Parang ayaw mo na. Di ba pag Lunes, parang ayaw mo na pumasok. Ang laging daing ng mga matatagal na sa pabrika, Lunes na naman.
Diba? Ang hirap pumasok. Tinatamad ako. Absent na lang ako. Maglilip na lang ako. Kasi minsan nawawalan, naaano na po tayo. Yung sa salitang burnout, parang nauumay ka na. Nasasawa ka na. Yan ang huwag mong dapat maramdaman. Lalo kung ikaw ay nasa ministry. Because our ministry in the Lord is a lifetime ministry. Kaya tayo pong mga mananampalataya sa umagang ito, lagi tayong humingi ng tulong sa banal na Espiritu. Palalakasin ka niya. Siya ang iyong comforter. Siya ang iyong advocate. Siya ang iyong tagaaliw. Siya ang iyong guidance. Naalala niyo po yung kwento ng isang porter, yung isa pong nagbubuhat, at habang nagbubuhat po yung mga nasa bangko, napansin po ng grupo ng mga tao na meron pong isang tao na walang buhat. Kahit sila nagbubuhat. Tapos itong walang dala-dala, sumusunod lamang doon sa, habang bumababa sa bangko, sumusunod lang sa tabi kung may buhat na bigat. At sabi nung grupo ng mga lalaki, na curious sila sabi, siguro ano yan ang boss nila. Tapos yung isang kasama nila, tinanong yung nagbubuhat. Sabi niya, sir, yan ang boss niyo po, no? Yung walang buhat. Kasi hindi nagbubuhat boss niyo yan. Ay, hindi po namin boss yan. Yan po ay kasamahan din po namin. Kaya lang, may special job po siya. Ano yung special job niya? Ang special job niyo po, pag hindi na po namin kayang dalhin, nakaalalay po siya lagi at siya ang mag-aakay para magpatuloy kami na mabuhat yung mabigat na bagay. That's the Holy Spirit sa buhay natin. Pag meron kang bagay na hindi mo na kaya, magpatulong ka sa Holy Spirit. Siya ang kaagapay po natin. Katuwang. Siya magbibigay sa iyo ng kapayapaan, kapanatagan, kalakasan. Akala natin, minsan parang wala lang siya, pero naandyan siya. Kausapin mo siya, humingi ka ng tulong sa Kanya. The Spirit of God works within our lives. Lagi siyang aktibo. Siya ang tumutulong sa atin sa panahon na hindi mo na kaya. Sa umagang ito, mga kapatid, balikan natin yung last verse. Again po, mga kapatid, this matter is in your hands. Nasa sa inyo na yan. Hindi ko po kaya kayong baguhin, pero kaya kayong baguhin ng salita ng Diyos. Hindi ko pwedeng ibigay lahat ng success sa buhay, pero si Lord kayang ibigay sa buhay po natin. Sa ating pananalangin po, mga kapatid, anong task ang gusto ko ma-accomplish sa buhay mo? Kahit wala hindi iyang kaugnayan sa church, meron akong gusto ko i-accomplish sa aking pamilya. Gusto ko na makaranas ng restoration ng aking pamilya. Gusto ko mabuo ang aking family. Gusto ko makaalis sa gapos ng kahirapan. Ang dami kong panahon sa buhay ko, laging kapos. Hindi ba pwedeng hingin natin yan sa Holy Spirit? At sabihin natin, Lord, palakasin niyo po ako. Hindi ba pwede natin i-request si God na Panginoon natin, na nagmamahal sa atin, that one day uunlad ang ating pong buhay. Hindi na tayo pahihirapan ng kahirapan, kundi tayo ay paliligayahin ng kasaganan ng ating pong Panginoon. Meron ka ba ngayong umaga na gusto mong harapin or nahihirapan kang harapin? Meron ka ba mga grudges ngayon sa damdamin mo na minsan parang naku-question mo pa sila, Lord, kala ko ba magandang buhay ang gusto mo sa akin? Pero ba't ngayon hirap na hirap ako? Kasi minsan napipil natin ang kahirapan ng buhay dito sa daigdig kapag hindi ka nagbibigay na ng panahon para sa Panginoon. Relationship is necessary in our task. Kaya po ngayon, hayaan natin tulungan tayo ng banal na Espiritu. You want to give up? Don't give up. Kasi meron kang nagbibigay sa iyo ng special job. That is the Holy Spirit. Siya ang katuwang natin. Sa panahon na hindi na natin kaya, siya ang kagabay mo at kalakasan mo sa panahon ng parang ayaw mo na.
Siya nagbibigay sa iyo ng pag-asa sa panahon na parang wala ng pag-asa ang buhay. So sa ating pong pananalangin ngayong umaga, you come and invite the Holy Spirit. Nasa sa atin siya, kapatid. Tayo po lahat ay tumayo po ngayon. You will complete your task, kapatid. Ilapit po ngayon ang mga kahilingan mo ngayon sa Panginoon. Meron ka bang masalimuot na kinakaharap ngayon na parang hindi mo kakayanin? Pero kaya ng Panginoon. Use your gift. Ikakayanan ka, kapatid. Always remember, tayo po dito sa church, lahat ng ginagawa natin ay para sa Panginoon. Nakikiisa tayo sa gawain to save and serve people. Marami tayong mga tao na mailapit natin sa Kanya. Kung ikaw ay nangihina ngayon, let the Spirit of God gives you boldness, eagerness. Turuan ka niya na maging full para sa Kanya. Make the Word of God as your foundation. Minsan, kaya magulo ang buhay mo, nawawalan ka na ng paniniwala, panuntunan na nagmumula sa salita ng Diyos. Na ito yung kailangan mo para maharap mo ang mga hamon sa buhay. Let the Holy Spirit help you, kapatid. Tutulungan ka niya. Mahal ka ng Panginoon. He is our comforter. He is a God na nakakasama po natin sa araw-araw. Holy Spirit, salamat po. Let's sing this song. We give thanks. We dedicate our lives to you, God, to do this song. Yes, Holy Spirit. In you I find my peace. My comfort when I rest. I trust in you for storm and raging seas. Pwede ba natin sama-sama itaas sa ating mga kamay? That this is a gesture of complete surrender to the authority of our Lord Jesus Christ. Wala kang magagawa kung ika'y hiwalay sa Kanya, kapatid. Wala kang kakayanan. Wala kang lakas. Subalit kapag ang Panginoon kasama mo, kahit minsan parang hindi mo nakikita ang ganda ng buhay. But your eyes focus on Him. Focus on our Lord Jesus Christ. He will give you strength. He will give you peace. Yes. Only one for me. Nothing will ever change your place. My precious Savior. His hand is with my Lord and me. Lord, I need to honor you. We need to honor you, God. I come to bring my life and offering. Take me higher, throw me deeper. I give all to be with. We worship God. Holy Spirit, Savior of my soul. I confide in you to all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you, the storm and raging sea. Faithful, yes, the Lord is so faithful. Ano mang panahon, ano mang oras, we trust in you, God. Your life is my peace. If we seek your ways, forever I surrender all.
pong umaga, kami po'y naniniwala na ikaw ay may layunin sa aming mga buhay. Layunin na nais mong dali po kami sa tamang buhay. Na kahit ano po ang kinakaharap po namin, ilagay po namin sa aming isip, may mabuting ang layunin. May mabuting ang layunin. Come on, make this a prayer heart. May mabuting ang layunin, Panginoon. Hawakan po natin ang ating mga dibdib. Turuan natin ang ating mga kaluluwa, ang ating isipan, ang ating puso. May layunin ang Panginoon sa akin. Come on, make this a prayer. Right now, may layunin ang Panginoon sa aking buhay. May layunin ka, Panginoon, sa aking buhay. May layunin ka, Panginoon, sa aking buhay. May layunin ka, Panginoon, sa aking buhay. Salamat po sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita na lagi po nagpapaalala sa amin, na lagi po nagpapalakas sa amin, na lagi po nagbibigay ng pag-asa sa aming mga buhay. Wala po kami dapat gawin kundi ang magtiwala ng buong lakas, ng buong puso, ng buong kaluluwa sa iyo. Panginoon, salamat, salamat po, salamat sa iyong kalooban para po sa aming mga buhay. Papanalangin ko po tayo po mga leaders, pagpipray ko po kayo ngayong umaga. Leaders, ang dami natin dapat pang gawin. Nagsisimula pa lamang ang Panginoon sa atin. Kami, Panginoon, ang mga leaders mo sa lugar na ito, gampanan po namin ang pagkatawag niyo po sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po kami to accomplish the task na binigay niyo po sa amin. Help us to win more souls to you, God. Help us to win people to you, to serve people to you, God. Kami po mga leaders, Lord, gawin niyo po totoong mga disciple, Panginoon. Totoong tagasunod mo, in Jesus' name. Totoong Panginoon, na witness sundin ka sa lahat ng pagkakataon sa aming mga buhay. Help us to be like a pastor, God. Nag-aalaga na mga tao, nagbibigay pag-asa sa mga tao, nawawala ng pag-asa, Panginoon. Gamitin niyo po, gamitin niyo pa po kami, Panginoon, para sa kanila. Holy Spirit, samahan niyo po kami. Samahan niyo po kami. Lord, we bless the Great Commission sa aming mga buhay. Dito po sa aming church. Every single members na naninito ngayon, kapatid. Lahat tayo naninito ngayon. Magpagamit ka sa Panginoon. Huwag mo sayangin ang buhay mo, kapatid. Paglingkod ka sa Panginoon. Karapat-dapat na paglingkuran natin ang tagapagligtas ng ating buhay. Naman, pwede mo ba mag-decide ka ngayon, Lord, I will serve you, God. Paglilingkod mo ako sa iyo, Panginoon. I will do something to your kingdom. Oh, yes, Lord, in the mighty name of Jesus. Let us worship the Lord. Let us give thanks to Him. Salamat po, Panginoon, sa iyo. Patuloy niyong pagpalain ang aming mga buhay, Panginoon. Yes, Lord. Isa pa, sa uling pagkakataon, you live for God, kapatid. You live for God. Give honor to God. Take me higher, throw me deeper. Patuloy kami sa iyo, Panginoon. Patuloy kami maniniwala, mananampalataya, maglilingkod sa iyo sa buong buhay po namin. We will accomplish the task, Lord. Lahat ng inatag niyo po sa aming balikat, gagampanan po namin ayon po sa iyong tulong, Panginoon. Thank you, Father.
po natin ang Panginoon. Maraming po salamat, Lord, sa lahat ng ginawa niyo po sa aming buhay ngayong pong umaga. At alam po namin na mas lalo po kayong gagawa sa bawat buhay po namin kasama ng aming mga mahal sa buhay. Salamat po, Lord. Naniniwala kami sa isang Diyos na buhay na laging pong kumikilos, gumagawa ng himala. Ang iyong kapangyarihan ay laging sumamin po lahat. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tayo po ay mag-offering sa Panginoon po ngayon. Ang tithes and offering po natin ay ginagamit po natin para po sa pang-upa natin dito sa church. And nagiging faithful po tayo sa ating pong binibigay, sa ating pong Panginoon, sa ating pagbibigay. Lagi po natin isa sa puso na lahat ng ginagawa natin para sa Diyos ay hindi po nawawala ng kabuluhan. So, I hope meron na po tayong envelope so that we can support this ministry. Malaking bagay po yan na bahagi ng pagsamba po natin sa Panginoon. Sino yung magpipray ba sa atin? So, manalangin po tayo sa ating pong tithes and offering sa Panginoon. Sige po, tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli, Panginoon, Lord God, sa pagpapala niyo, Lord God, sa araw-araw, Lord God. Tunay nga, Lord, na kailanman, Panginoon, Lord God, hindi ka po nagpapaya sa amin, Panginoon, Lord God. Lord, dinadalain ko po yung mga i-offering po namin, Panginoon, Lord God. Buong puso po namin itong ibibigay sa inyo, Panginoon, Lord God. At sa mga bibigay po, Panginoon, pagpalain niyo po sila, Panginoon, Lord God. Kahit mga estudyante, Panginoon, may mga trabaho, promote niyo po ito, Panginoon, sa pangalan mo, Jesus, Lord God. Salamat po in Jesus' name. Amen. Ayan po, amen. Magka-testimony lang po kami about po sa nangyari doon last week sa mga kabataan po. Doon po sa CCC. May play po kami video na nangyari po sa amin ng Sunday. Actually po, ang sinabi po namin ni RC ko yung meeting is 7 lang po kami ma-attend. Pero dinagdagan po ng 20. So 27 po tayo doon sa CCC. So praise God, mga kabataan po natin.